Alright, good morning guys. For reference tayo kung paano i-parallel yung dalawang 16 kilowatt day inverter or kahit hindi 16 kilowatt inverter. Okay, so first of all, dapat i-check nyo muna yung device info. Dapat yung main at HMI ay same version. Ayan, device info. Ayan, 1726 yung firmware sila. Okay, tapos i-on nyo lang to yung halimbawa meron kayong grid, pwede din, or solar panel lang, i-on nyo kahit isang panel lang dito, isang panel lang sa kada inverter para mag power on siya. Tapos ito lang yung i-power on nyo guys. Ito yung itong DC breaker. Tapos wag nyo i-on, wag nyo munang i-on to, itong bilog. Yung on and off, wag nyo munang i-on yan dahil pupunta muna tayo sa safe mode. At saka kung ano pa ba, okay, yun na. Okay, so ito yung mga settings natin guys. Punta tayo sa advanced function, tapos ito yung mga settings. Yan, kasi ito master, so dapat naka-click yung master at saka yung parallel naka-check phase A, at yung master must be on Modbus serial number 01. Ito naman, dito naman sa slave natin, ang nakalagay naman dito is naka-check para yung parallel, at ito naman siya kasi slave siya, ilalagay natin sa slave, at saka Modbus 02. Kung may pangatlo pa, slave pa rin, Modbus 03 naman yung pangatlo. Okay, so yun guys, to check na gumana siya, okay, punta kayo sa battery settings at i-change nyo yung mga settings dyan. So wag na kayo mag-change dito. So kung titingnan nyo yung slave nya, magpa-follow yon sa kung ano i-set natin dito sa master. Tsaka may dagdag pa ako, yung city sensor ay ilalagay lang natin dito sa master. Isang city sensor lang papunta din sa main line nya. So ito guys, ito yung settings natin, yung mga breakers, andyan yung mga breakers, yung grid input tsaka load input. Okay, tapos itong inverter natin is naka grid, naka grid, tawag dito, naka grid AC coupled siya. Kung halimbawa may generator dun sa grid, hindi mo na kailangang ilagay dun sa load, maliban na lang kung sa generator input dito sa loob. Maliban na lang kung laging low voltage sa area nyo, at sa time na yung grid ipalit nyo doon sa generator input para hindi siya mag trigger ng tawag dito, low voltage cutoff. Okay guys, I think yun lang ang settings dito. Ginawa ko lang reference na to at ilalagay ko doon sa YouTube page ko para at least may reference ako kung sakali makalimutan ko, dahil sa daming ginagawa natin, minsan nakakalimutan natin. At least may video tayong ginagawa para reference kung sakaling makalimutan natin yung mga steps ng mga inverter, may babalikan tayong reference video doon sa YouTube. Okay guys, thank you for watching and mabuhay lahat.